So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po ng inaasahan natin, no, na itong ating bagong PCO Secretary na si Attorney Claire Castro po ay kukuyugin ng mga bobo at mga bayarang mga DDS. Kasi nga po naman, di ba, sa 3 taon po na pamumuno po ni PBBM, ngayon lang po tayo nagkaroon ng isang PCO Secretary na kayang rumektang sumagot sa mga fake news na pinagkakalat po ng mga DDS. Kayang makipagsabayan, kayang makipagprangkahan, di ba? At kayang makipagbarubalan. So, bago po ito sa mga DDS at ngayon po, no, nakikita ko na nga po, no, na talagang ah, alarm. Di ba, na-alarma ngayon ang mga DDS, itong mga vlogger na to, itong mga aso ng mga Duterte, and then kinukuyog nga po si Claire Castro. So ito bago tayo mag-start, no. So kami po, no, nag-usap-usap na po kami mga vlogger na kami po ay susuportahan at tutulungan po namin si Yusek Claire Castro dito po sa ginagawa niyang pagsagot sa mga fake news po ng mga DDS. So napaka-importante po nito kasi ang dami pong naniniwala. Kahit po kabulsitan at sobrang fake news na po at sobrang ginagawa na pong tanga ang mga tao, ang dami pa rin pong naniniwala. So kami pong mga vlogger, kami, yung circle namin. Kilala niyo naman siguro yung circle namin mga vlogger, di ba? Dumadami pa nga kami lalo eh. Di ba? So yun, tutulungan at susuportahan po namin si Atty. Claire Castro. So, besides nga po dito mga kababayan, no, galit na galit po itong mga DDS, especially po nung, ano, na bounce back eh. Mayroong rebuttals na ginagawa si Atty. Claire Castro eh. Ito nga po yung isa, no, sa mga kinaasaran ng mga DDS ngayon. So, pakita natin dito, no. Okay. So, ito Okay. So, ito, interview niyo to kanina. Okay. Kahapon pala. Okay. Sabi dito, no, drugs back in Davao. Palace questions, Duterte self-sufficiency. Si Atty. Claire Castro po yan. So, sabi dito, no, Malacanang on Monday turned the tables on former President Rodrigo Duterte after he claimed that at a campaign rally that the drug menace was back in Davao, Cebu, and Manila. Diba? So ngayon po kasi, tinanong po kasi si Atty. Claire Castro, diba? Tungkol nga po doon sa sinabi nga po ni Digong na ang droga daw po bumalik. Okay. So, alam nyo, no, hindi lang naman po si Duterte nagsasabi niyan eh. Ito po yung narrative po ng buong DDS community. So, ang sinasabi natin dito mga kababayan, paano nila sinasabi na ang droga bumalik kung hindi naman ito nawala no panahon ni Digong? And actually mga kababayan, no, madami po talagang nainis dito kay Atty. Claire Castro na mga bobot mga tangang mga DDS kasi nga po, na-real talk po sila ni Atty. Claire. So, una no, para hindi po tayo maligaw, ito po yung sinabi ni Digong sa Cebu. May video dito eh. Sige, panoorin natin to. Nibalik na pod ang droga. Bisaya kasi, no? So, sabi niya, bumalik na raw po yung droga. Dire sa Davao, Cebu, Manila. So, bumalik na raw po yung droga sa Davao. Daghana pong standby. Tumahimik si Digong, eh, no? Para naisip niya, putang na, ba't ko sinabi Davao? Itaga doon ako. Kaya siya nahihimik eh. Namang hold up. Uban manunggab. Ano to? Wala ka kwenta-kwenta. So, ayan na. So, huwag natin panoorin. Putang na yan ang bagal magsalita. So, ngayon, ang sabi ni Digong dito, bumalik na raw po yung droga sa Davao, sa Cebu, sa Manila, pati raw po holdapan. So, ang point natin dito mga kababayan, napakadali po kasing sabihin yan. Pero mahirap pong patunayan yan. At sakto nga po, no, ito nga po yung sagot ni Atty. Claire Castro. Sana ba yun? Ito. Pakita ko sa inyo. Wait. Ito no, di ba? So, ito. Video pala. So, ito po yung video ni Atty. Claire Castro na sinagot niya nga po si Digong. Okay. Sana ba yun? Ito.
Din po, attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data Yan. tungkol rito? At tandaan natin, Alam nyo, no, mga Attorney Claire, pag sinabi nyo kasing data, hindi po naintindihan ng mga DDS yan. Honestly, no, kasi sa tagal ko na pong sinisigaw to sa YouTube channel po natin na pahingi ako ng data. Mukha po akong tanga na wala naman pong pinapakita ng data itong mga bobong mga DDS. Ang alam lang po nila, puro paratang. So tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, sabi nga po ni Digong, bumalik na raw po yung droga, bumalik na rin daw po yung kidnapan, tsaka krimen. Puta di, ikaw na magaling, ganon ba ibig sabihin? Pero mga kababayan, no, ang sinasabi nga rin po ni Atty. Claire dito, nasa ng data. Kasi tayo po, magpapakita po tayo ng data. So base po ito dito, sabi dito, galing po itong PDEA, data ito na PDEA, PDEA, nearly 70% of barangay drug-free. So nearly 70% of barangays across the country have been cleared of illegal drugs under the Marcos administration, the Philippine Drug Enforcement Agency reported yesterday. So galing po itong PDEA, di ba? So the PDEA said 29,390 barangays were declared drug cleared, which is about 69.97%. Di ba? Of the 42,000 barangay nationwide. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi nga po ni Atty. Claire, si Duterte po, ang dali po magparatang. Di ba? Pero ang point natin dito, nasan po yung data? Kasi kayo, kung kayong mga DDS, hindi po kayo naniniwala dito, alam po sasabihin ng mga DDS dito Siyempre, PDEA yan. Amo nila si Bangag. Kaya gagawa gagawa ng peking data yan. Ngayon, ang hinihingi ko sa inyo, gumawa kayo ng sarili ninyong data. Di ba? Patunayan ninyong legit yung data ninyo at banggain ninyo yung data na pinapakita ng PDEA. Ganoon lang kasimple, buti na nga lang kamo, meron tayong Atty. Claire ngayon. Samantalang dati, nung wala pa si Atty. Claire dyan sa PCO, mukhang tanga, actually mukhang tanga po talaga. Mukhang tanga ang PCO nun. Tuwing mayroong issue po si PBBM, hindi sumasagot. Alam nyo ito, kukwento ko lang Tingnan nyo dapat hindi ko nilalabas to pero total, i-booking na natin. Actually, reklamo ko po yun sa PCO dati. Nasabi ko dati sa PCO na, bakit naman kayo ganun? Ang dami ng fake news na lumalabas, wala kayong ginagawa. Alam nyo sagot ng PCO? Sabi ng PCO sa amin, di ba? Kasi sabi ng presidente, wag pansinin Sabi kasi ng presidente at ng first lady, pag fake news, wag nang sagutin. Siyempre kami naman naniwala kasi PCO may sabi. Pero mga kababayan, kung logical lang po yung kukunin natin, mukhang hindi po ganun po ang sinasabi ng presidente kasi kung ganun po talaga ang mandato ng presidente, dapat hindi na po nila hinire yan si Atty. Claire. Di ba? Ay, Diyos ko naman. O kaya nga ngayon mga kababayan, ito si Atty. Claire, puprotektahan po namin ito. Sasagutin po namin kung ano man yung mga ibabato na fake news. Kasi malamang ang mangyayari dito, babatuhin nila ng fake news yan si Atty. Claire para siraan yung credibility So kami pong mga PBBM na sumusuporta ng mga vlogger, di ba? Nakaready po kami dito. Di ba? Well, kung sino mga vlogger yung mga kasama po natin, sila na lang po mag-declare sa mga vlogs nila. Pero in point dito mga kababayan, puro intriga lang po talaga si Digong. Kung tingnan natin, sabi pa dito. niya. At least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Di ba? So, alam niyo, binabasa ko yung mga comment ng mga DDS dito.
Sabi ng mga DDS, hindi, sabi naman ni Duterte Davao. So, ibig sabihin nun, buong Davao, buong Davao province. Bobo talaga tong mga DDS talaga na to, no? Ilulusot talaga nila yung mga dapat nilang, no, ilulusot nila hanggat kaya nilang ilusot kahit katangahan na po. So ngayon, di ba? Ngayon, sigundahan natin sa Attorney Claire. Ngayon, ang hinihingi nga po dito ni Attorney Claire data. So kung tayo, nagpakita na po tayo no, na 70% po ng barangay sa buong Pilipinas, almost 70% drug-free na. So meron pa rin 30%. Di ba? So, and then mga babayan, yung sinasabi natin dito, ito pa. O February 19, 2025, overall crime rate down by 26.76%. January to mid-February 2025 ata ito, no? O tama, 2025 nga ito. O, so ngayon ito, data na naman ito ng PNP. So ngayon, kung hindi kayo naniniwala sa data ng PNP, pahingi kami ng data ninyong mga DDS. Gumawa kayo ng sarili ninyong data, ang gawin ninyo, pumunta kayong police. Isa-isahin ninyo yung mga logbook doon. O tinan ninyo, kung totoo ba itong 26.76%. Hindi kasi pwede pag sinabi ni Duterte, totoo na. Eh, sabi nga po ni Attorney Claire, di ba si Duterte po ay expert sa paggawa po ng intriga. Alam niyo na palang intrigero, naniniwala pa kayo. Bobo po talaga kayo, sorry to say, no? Bobo po talaga kayo. Oh, di ba? So marami pa kaya nga ngayon yung mga Baste Fans Club, Baste Duterte Fans Club, galit na galit yan kay Attorney Claire. Kasi nga naman, binoljak siya ni Attorney Claire eh. O so lumalabas. And actually yung mga kababayan, bobo naman po talaga si Baste. Kasi kung talaga si Baste po talaga ay maayos na mayor sa Davao, si Digong po, magpapahinga na po dapat yan, magre-retiro na dapat yan. Eh nakita niya kasi Nograles yung kalaban niya. So, threat. Di ba nanganganib ngayon yung dynasty nila sa Davao. So, no choice ang matanda kundi kalabanin si Nograles. Oh. So, ngayon, ito So, ito. Tapos, tandaan natin mga kababayan na ito yung sinasabi nga po ni Attorney Claire. Ito February 11, 2025. Task Force, Davao City Police Task Force, Davao seized 7 million of illegal drugs. February 8, 2025. So, ibig sabihin nun, wala po, hindi po totoo yung drug war na yan ni Digong. Oh. Bukod pa nga po dito mga kababayan, meron pa yan dito, marami yan eh. O ito pa 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Di ba? So walang kwenta talaga si Baste. O ito pa January 27, 2025, 3.4 million illegal drugs seized in Davao City. Di ba? So, kaya nga para sa akin, isang malaking kabulshitan po yung sinasabi ni Digong na ang droga daw po bumalik. So, ang point niya dito, paano bumalik kung hindi naman nawala? Di ba? At kung talagang magaling kayo sa pagsugpo ng droga, bakit po hindi niyo po nagawa na drug-free yung Davao City? Na hanggang ngayon po, ang dami pa rin po nahuhuling droga, di ba? So, ngayon, actually kasi, itong mga DDS ngayon, kasi nasasanay lang po sila na hindi po sila sinasagot ng gobyerno. Nasasanay lang po sila na ang sumasagot po sa kanila, kapwa lang din po nila vlogger. Kaya nga parang wala lang, di ba? Kaya nga ganyan sila gumawa ng fake news eh. So ngayon ito po talaga, talagang ibang kumbaga radikal para sa mga DDS itong nangyari ngayon sa pag-appoint niya po kay Attorney Claire Castro. So bukod nga po sa sinasagot sila ng prangkahan, nire-real talk pa si Digong. So ngayon, asahan po talaga natin na mas titindi pa po ang batikos at paninira ng mga DDS kay Attorney Claire Castro. So yun so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, kasi parang parang inutusan ba ito ni Baste para kuyugin si Attorney Claire? Pero so comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So dyan din po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.